po mangyayari sa sinasabing impeachment? Bahala pa ang House of Representatives patungkol po dyan. Wala pong kamay ang Pangulo kung anong mangyayari sa amin. Pero idiniin ni Castro na hindi maaaring ihambing sa Pangulo ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte. Isa kasi sa dahilan ng pag-impeach kay VP Sara ay ang kinwestyong paggastos nito sa 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw. Nag-a-account ang Pangulo na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Pero na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million di umano patungkol sa Youth Summit na inamin naman ni Atty. Michael Powa na siyang ginawa nila para sa DepEd. Sa buwelta naman ng Vice Presidente na bagsak ang kumpiyansa ng mga investor sa bansa, may impeachment man o wala, ito ang tugon ni Castro. Puro naman po siguro negatibo ang sasabihin ng Pangulo, rather, ng Vice Presidente sa pamahalang ito. At nakita naman at pinatunayan niya na wala siyang balak tumulong sa Pangulo sa anumang issue patungkol sa bansa. Muli namang nilinaw ni Castro na wala siyang binanggit na makikialam o bukas ang Pangulo sa dialogo sa mga leader ng Kamara at Senado kaugnay ng impeachment. Sana makarating po ito kay Senate President Cheese Escudero. Maliwanag ko pong sinabi na maaari lang po siyang makipagdialogo kung hindi na maganda ang sitwasyon patungkol sa mga issue sa bills, sa batas. But not with regard to the impeachment issues. Sa iba pa pong mahalagang balita, tinalaga ng House Prosecution Panel si Atty. Antonio Odi Bukoy, isang veteranong human rights at litigation lawyer, bilang opisyal na tagapagsalita para sa nalalapit na impeachment trial laban kay VP Inday Sara Duterte. Si Atty. Bukoy, na 41 taon ng practicing lawyer, ay nagtapos sa isang prestigyosong universidad, ay tinanggap ang posisyon pagkaraang kumbinsihin ng mga kaibigan nito sa prosecution panel. Kakatawanin niya ang public at private prosecutors sa lahat ng opisyal na komunikasyon habang isinasagawa ang paglilitis ng Senado. Ang kanyang partisipasyon ay niya sa makasaysayang paglilitis ay pro bono. Wala po itong bayad. Ayun. Congratulations po, Atty. Bukoy. Tandaan natin kasi mayroong balita sa social media kahapon. Ang akala, pinalitan si Princess Abante. Hindi po, iba po yun, magkaiba po. Si Princess Abante, tagapagsalita ng HOR, House of Representatives. Si Atty. Bukoy, tagapagsalita ng prosecution panel para sa impeachment. Yes. Ayaw. Malino po. At hindi ito congressman. Hindi po. Ayan. Inuuna naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang pahayag ni Senate President Francis Escudero na walang limitasyon sa issue ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Malinaw niya na sa kanilang pinanumpaan bilang mga senator judges, dapat silang maging impartial at hindi ko kumiling kay Duterte kahit pakaya sa politika. Hindi naman pabor ang senador na mag-inhibit ang mga senator judge na lantaran ang pagdepensa sa Vice Presidente. Dapat anya hayaang lusad ang paglilitis at bumoto ang mga senador kung ipapakonvict o ipapawalang sala ng opisyal batay sa mga ebidensya. Yung mga judges, yung mga senador na magiging judges, ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision, guilty or not guilty. Tapos ang taong bayan na ang huhusga sa decision ng bawat senador. Pag inhibit, nakakalusot pa siya eh. Hindi niya kailangan sabihin kung ano yung position niya, guilty ba or not guilty. Na-excuse pa siya, tapos yung kanyang absence ay pabor pa sa not guilty. Nangamba naman si Pimentel dahil sa desisyon ng kanyang mga kasamahan